Hello guys, this is Batman Motovlog. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano natin papalitan yung steering bearing nitong Motoforce Pinoy 125. At anong bearing o anong steering bearing yung kasukat nitong Pinoy 125. Ito yung sign na palitin na yung steering bearing nitong Pinoy 125 na to. Stock pa yung kanyang steering bearing. Ball race yung bearing nitong steering niya. At papalitan natin siya ng knuckle bearing. So, ito yung sign na palitin yung ating steering bearing. Yan, or cone bearing. Una nating gagawin, tatanggalin natin yung gulong niya. Ito yung isang way ng pagpapalit ng steering bearing, no? Maraming possible way na pagpapalit. After nating matanggal ng gulong, tatanggalin din natin tong front fender, no? Kailangan din natin siyang tanggalin para mahugot natin ng maayos yung shock natin, yung front shock natin, or yung ating fork. Sunod naman natin tanggalin itong front cover niya. Kaya natin tinanggal yung front cover para ma-access natin tong mga tornilyo na to. Kasi luluwagan lang natin yan. Hindi natin tatanggalin yung tornilyo. Yung mga tornilyo na yan, luluwagan natin para mahugot natin yung front shock o yung fork natin. Itong tornilyo dito, yan luwagan natin. Tapos yung dito sa baba. Tapos mahahatak na natin yan pag naluwagan natin. Yan. Tanggalin lang natin yung front shock natin, no? Para madali nating mapalitan yung steering bearing. Ganyan din sa kabila. Gutin lang natin. After nating matanggal ng front shock, tanggalin naman natin tong headlight holder nya. At itong handlebar, tanggalin din natin. Yan, pag naluwagan na natin yan, kailangan din nating tanggalin yung butterfly, no? Para matanggal yung butterfly, kailangan natin luwagan tong axle nut. Yan. So, natanggalan natin yung butterfly saka yung axle nut. Kailangan na natin tanggalin tong T-post para mapalitan na natin yung steering bearing, no? So, luwagan lang natin to. Yan, kaya naman siya ng kamay. Tapos, kailangan saluhin nyo siya, no? Isang kamay lang kasi gamit ko. Ako lang din nagbibideo, kaya medyo cut yung mga video natin, no? Yan, luwagan lang natin. Tapos, ayan. Yan yung T-post natin. Durog na yung ano niya, yung ball race. Ito yung itsura ng ball race, no? Ayan, yung ano siya, bulitas type. Or ball race bearing. Ayan, nalagas na yung mga bulitas niya, no? Ayan. Kaya maalog na siya. Yan, after natin matanggal yung T-post, need din natin tanggalin tong cone na to. Itong pinakabaso nung ball race bearing, no? Kasi yung ipapalit nating bearing na knuckle bearing, meron din siyang sariling
yung cone, or kailangan din talaga natin siyang tanggalin. Natanggal na natin yung cone. Yan yung tatanggalin natin, no? At ang ginamit kong pangtanggal dyan, itong tie wrench, or kung wala kang tie wrench, itong pinaglumaang ehe. Yan, taas baba yung natanggal na natin, no? Yan, taas baba yung kailangan tanggalin, yung isa sa baba at yung isa sa taas. Yan, tanggal na natin parehas. Ang bearing na kasukat ng Pinoy 125 na to is pang TMX 155. Yan, ang tawag dito sa bearing na to is knuckle bearing or stick bearing. Ito yung mga size ng bearing. Kung kailangan nyo ng size, screenshot nyo lang. Pero matik na yun pag sinabi nyo pang TMX 155. Sukat na yan sa Pinoy 125. Itong size 41 by 24 by 12, ito yung sa ilalim. Ito yung sa ilalim ng ating T-post. Yan. Bago natin ilapat yan, kailangan muna natin tanggalin itong pinaglumaan nating bearing, no? Ito yung pinagsasagkuan ng ball race. Tanggalin muna natin bago natin ilapat yung ating knuckle bearing, no? Para matanggal natin siya, kailangan natin gumamit ng special tools, no? So kanya-kanyang diskarte na lang kung paano natin matatanggal. Ako ginamitan ko siya ng itong liabe, no? Tapos martilyo. Sapinan nyo na lang yung T-post nyo para hindi siya magasgas o madamage. Yan, ganyan lang natin siya tatanggalin, no? Unti-unti lang, paikot, dahan-dahan para smooth lang yung pagtanggal, no? Medyo nahirapan lang dito kasi medyo may kayod na. Pero ayan, kabutihan palad naman, matatanggal na natin siya. Stock pa tong bearing na to, no? Ito yung stock talaga ng mga motor na single is ball race. Dahil nakakabit sa sidecar tong motor na to, kaya gagawin natin siyang stick bearing or knuckle bearing para heavy duty, no? Ayan, natanggal na natin. Ayan, tanggal na natin siya, no? Tapos may washer yan. Itong washer, di natin tatanggalin yan. Hayaan lang natin dyan yung washer. Ito yung sinasabi kong damage dito sa T-post, no? Ito yung napabayaan na may alog yung steering bearing or yung ball race. Yung yung ball race na stock nito, kumayod na. Ito yung pang-ilalim na stick bearing, itong 41 by 24 by 12. Ito yung ilalagay natin sa ilalim, no? Bago pala natin siya ikabit, lagyan natin siya ng grasa. Para mailapat natin dito ng mabuti itong bearing na to, gagamit tayo dyan ng yung saktong liabe, no? Yan. Dahan-dahan lang natin siyang pukpukin papasok para hindi ma-damage yung bearing. Kasi ang mahalaga diyan, mailapat nating mabuti yung bearing sa pinakababa. Ayan. Nalapat na natin yung bearing. Lagyan natin siya ng grasa. Ayan. Nakalimutan ko kasi lagyan ng grasa bago ikabit. Pero lagyan natin ulit tong sa labas. Maganda kasi malagyan din natin yung sa loob bago natin siya kinabit. Pero pwede naman to, lagyan natin lang dito sa labas. Ito yung baso nung pangbaba, no? Yung bearing na yung 41 by 24 by 12. Yan yung pambaba. Kailangan natin siyang ilapat dito sa ating dito sa
chassis dito sa suksukan ng T-post. Yan, lalapat natin siya dyan. Para mailapat dyan, lagyan muna natin ng grasa yung pagpapasukan natin ng baso. Yan, inabang ko muna siya kasi binibidyoan ko kasi hindi ko siya maano ng isang kamay lang. Yan, pukpukin lang natin ng papasok. Yan, paikot lang natin siyang pukpukin. Yan, pagka yung sagad na siya sa dito sa labi at di na natin mapukpok, kunin natin yung lumang yung cone, yung pinaka baso, no. Gawin natin siyang pantulak kasi kailangan natin mailapat na maayos yan para hindi lumuwag yung ating bearing pagkatagalan kasi may pinaka-stopper sa loob yan. Yan. Tapos check lang natin kung sagad na siya dun sa pinaka-stopper. Ganon din gagawin natin sa taas, no. Kailangan din natin ilagay yung baso. Ito naman yung size ng pantaas, 41 by 22. Yan, kabit muna natin yung pinaka-baso niya, yung cone. Yan, grasahan din natin yan, yung pinaka-labi para madaling maipasok. Yan, pukpukin lang din natin katulad ng ginawa sa baba. Tapos pag di na natin siya mapukpok, yung tinanggal naman natin dito sa taas, yung gagamitin natin. So yan, grasahan din natin yan. Grasahan natin ulit. Yan, suksok natin yung T-post. Tapos yung bearing. Ito yung bearing, gagrasahan natin, no. Ito yung bearing na pantaas. Magkaiba kasi size ng bearing dun sa baba sa taas. Yan, kabit lang natin. Tapos yung pinaka lock nut nya, no. And make sure lang na sakto lang higpit natin, hindi sobrang sikip, hindi naman maluwag. Ayan, balik na natin yung yung butterfly. And nakabit na natin yung butterfly. Iayos nyo lang yung mga cable, yung mga socket ng wire, yung harness. Yan, pagkabalik ng butterfly, balik na natin yung axle nut. Yan, balik muna natin yung axle nut. Pero hindi muna natin siya dapat higpitan. Sakto lang. Saktong higpit. Bago natin higpitan totally yung axle nut, pasok muna natin tong headlight bracket. Bago natin ipasok yung headlight bracket, lalagay muna natin tong mga damper nung headlight bracket, no. Yan. Yung patusok na to sa ilalim, and then yung pahukay sa ibabaw. Yan, nailapat na natin siya. Make sure na nakalapat mabuti, nakatapat sa butas yung headlight bracket na. Yan, yung cable dapat maayos din siya, saka yung mga wire walang naiipit, kasi pag may naiipit dyan, magkakaroon tayo lagi ng problema sa wiring. Nagpalit na rin pala tayo ng ng front shock, no. Bago na rin to, pang Rusi TC125 yung front shock natin. Yan, bago na yan, sukat lang yan sa Pinoy 125 yung shock na yan. Ayun, nakabit ko na yung front shock, front fender, saka yung gulong, no. Check lang natin kung may alog pa ba. Wala na siyang kaalog-alog. Di katulad kanina, sobrang lakas ng alog niya.
Ngayon, okay yung pagkakapalit natin ng steering bearing or knuckle bearing, no? Yun lang para sa video na ito. Don't forget to like this video and subscribe. And pindutin mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod na video tutorial na aking i-upload. Thank you for watching.